morning po mga kalapati, it's Enzo Ronquillo ng Golden Feathers Loft. Yun, siyempre, bago ulit natin simulan itong video to, sir. Maraming salamat po sa pagpapaunlak na makapag-loft visit sa'yo. Tapos, siyempre, shoutout sa Kalapatid Speeds at kay Boss Ronald Gonzales. Sir, pwedeng malaman ano po naging achievements nyo nitong katatapos lang na South Race? Naging first overall champion ako ng YB, Batangas area. Then, second overall champion ng YB sa all areas. Laban ng Batangas and Laguna. Then, ayun, first overall champion din ako ng Open Young Bird. Second overall ng Old Bird. Then, second overall ng 5 laps. And, yun, madami pa. Madami pa. Siguro mga 10 pang awards na to. Yan, congrats ka, sir. Tapos, sir, pwedeng may pasyal mo kami ulit sa loop mo. Sige po. So, ito yung bago kong pinagawang loop para sa summer. Kung nakita nyo dati, meron akong yung mas maliit dito. Nagpalit ako kung anong nabibitinan ako doon sa loft. So, ito ngayon yung bago kong loft for summer. Anong size nito, sir? Parang yata to, 4x10 o ganun. Silipin nga namin, sir, sa loob. Ang ganda, mga kalapatid. So, ang angas. Lagi si sir may bukod na tsinelas pagdating sa loob ng mga kalapatid. Ayan. Kaya tayo hanggang dito lang. Ayan, mga kalapatid. Lagi kayo may bukas na ilaw, sir, kahit ano po. Hindi naman. Ngayon ko lang binuksan para okay. Pero, yung exhaust fan ko, laging bukas. Yun. Ayan, mga kalapatid. Exhaust fan, laging bukas. Para maganda ang ventilation. Ayan, mga kalapatid, lagi siyang may gano'n, no? Sir, pakikuha nyo nga po ibon yung Anong tawag nga dyan? Ito. Oriental Frill. Sir, pwede kang malaman ano yung paggagamit nyo sa ibon yan para malaman ng iba nating viewers yan. Yung purpose ito. So, ito kasi yung storya niyan. Meron time na dumating dito na hirap na hirap ako magpababa kasi ang lakas ng hangin. So, wala akong maisip na kung paanong paraan. Kasi sayang, mahilig kasi ako sa pooling sa mga fundraise. So, ngayon, nag-search ako sa YouTube, sa Google, Facebook, kung anong magandang gawin para bumaba agad. So, nakita ko tong ganitong style, yung dropper, kung tawagin nila, dropper. So, ngayon, pinag-aralan ko mabuti kung paano ang gagawin. Kamusta naman yung unang try niyo, sir? Okay naman, napakadaming naipanalo. Kasi, ito, once na nakita ko na yung ibon ko, so, alpasan ko lang to. Pagka-alpas nito, makikita nila na lumabas na tong si Tanod tong isang to paglabas nito si Tanod, bababa na kagad yung mga ibon ko. Once nakita nila to, hindi sila bababa kahit anong pwesto. Kahit malakas ang hangin, pipilit bumaba. Meron akong mga videos pwede kong i-share sa iyo kung paano ko sila pinabababa. Tapos yan, sir, kasama yan pag nalipad yung mga ibon mo sa araw-araw. Hindi. Itong isang to, nakakat to. Nakakat pala mga kalapatids. Kaya pala pag alpas mo, sir, diretso lang sa dropping, sa dapuan ng ibon mo. Hindi naman, makulit lang to. Kaya kasi, namamaris kasi ngayon, kaya kinat ko. Pero yung isa nandun sa north, talagang napakabait nun. Palibasa yun ang pinaka-veterans dito. Ayun, mga kalapatids, sa may mga problema sa hindi agad makapagpapasok, ito pa lang sagot. Bumili kayo nung Oriental ba to, sir? Oo, Oriental Frill sa pagpapababa. Ang ganda pati ng ulay, mga kalapatids. So, lagi akong meron ito, hindi nawawala. So, ito naman po yung aking North Loft ngayon. Ayan po. Ito yung aking mga North Birds. Yan. May ilan yan, sir? Ilan ba ngayon ang panlaro ko? 30. Ang dami. 30. Tsaka napansin ko, sir, medyo madami kayong off-color, sir, Oo, sumubok kasi ako ngayon, kaya madami akong ilalaro. Meron akong sinubukang bagong line, yung mga Joss Stones. Bukan natin, baka hihiyang, maiba naman. Baga, ang tawag ko dyan, pampasipag. So, kasi from time to time, kaya magbe-birthday ako, nireregaluhan ko sarili ko pa 1-2 piraso to infuse para may nilulook forward ako na bago sa loop. Kasi kung yun at yun, wala kang pampagana. Para medyo kulang sa excitement, baga. So yun, kaya ganun ginagawa ko. So ngayon, yan Joss Stones na yan, yun ang tinatawag kong pampasipag. Okay. Ito mga kalapatid, so medyo dinamihan ni sir,
Sa bagay, sir, kapag ganun madami, ano, makikita mo agad resulta, sir, no? Oo, kasi kung magte-testing ka, isa, dalawang piraso, mamaya mawala sa ronda. Wala na, hindi mo na malalaman, hindi mo na malalaman. And meron kasi ako ngayong gustong project na baka sakali lang makabuo ako ng bagong pamilya ng of colors ng Joss-Stone. So kung marami, masubukan natin ng ayos kung magpe-perform ba sila. Kumbaga, bigay natin yung best shot sa pag-aalaga and yung chance na ma-prove yung sarili nila sa loob. Yun, good luck, sir. Tapos, sir, pwedeng pala makita yung ibon mong nanalo nitong katatapos lang na South Race. Okay, sige. So, good morning ulit mga kalapatids. Ito nga pala yung winner ko nung last South. Ito po, pinangalan ko sa kanya is King Leonidas. So, bakit King Leonidas? Kasi siguro buong Pilipinas alam yung dinanas ng South Race ngayon. Mula training hanggang dulo, talagang wasakan. Grabe ang dinanas. So, si King Leonidas kasi ng Spartan is tinapos niya yung kanyang panahon na kahit kaunti yung kanyang soldiers, nanalo siya. So, ito namang ibon na to, kaya na-compare ko sa kanya kasi matnog pa lang, ano na to, laki ng bulutong at saka tanker. So, despite na ganun yung pinagdaanan niya, so tinapos pa din niya and napakahirap ng race. Kaya dapat siyang tawagin para sa akin na King Leonidas. Yeah. Ito, mga kalapatid. So, sir, pwedeng malaman ano po palang bloodline nito, sir? So, yung 50% nito is yung akin pa rin na banbundirin. Then yung kalahati nito is galing doon sa aking barkada, si Paring Harold. Kumuha ako sa kanya ng Vandenbroek. So yun ang ibinangga ko dito. Nag-iisa lang to na inilaro ko. Out of anak nung pair na yon. Okay naman sa awa ng Diyos, nasamahan tayo ng swerte nag-perform. Tapos, sir, pwedeng malaman ilan nga ulit yung naglaban-laban sa Young Bird, sir? Sa overallan is Parang 5,624 birds. Ayos din yung mga kalapad. Din nyo, 5,000. 5,624 birds. Yan. Yung ul pa nga pala mga kalapad, isa yan sa malakas na club dito sa Batangas at sa Laguna. Tapos, sir, kamusta mo pala yung ibon na yan? Yung kinakarera mo simula first lap derby? Bale, grabe yung naging experience namin nung South sa... Well, hindi lang sa Ulpa Club lahat talaga ng club ramdam. Kumbaga, umpisa natin. So, first lap pa lang, talagang wasakan na kagad. Ako naman, medyo buenas, maganda ang pauwi natin ng panahong yon. Then, sunod is Naga. Grabe din yun. Grabe din ang hirap doon. Then, parang kamalig tayo no, lalo. Supposed to be, dapat daraga kami noon. Kaya lang, ibinaba ng kamalig kasi sobrang sama ng panahon. Siguro baka ang ibon natin noon, baka kung 50% na lang ang nagkakarga sa sobrang hirap ng race. Then matnog, yun, grabe yung matnog na yun. Doon maraming nalagas. Doon nauso yung pasiro clacking ng mga clubs dito sa atin, yung nagkasuluhan, yun, talagang ganun yung kahirap yung naging experience. Ito namang storya ng ibon na to nung matnog. Hinayang ako kasi siya ang second clacker ng superset. Late lang siguro siya ng mga 10 minutes or 15 minutes. Sana nakahati siya. Sayang, sir, no? Sayang. Pag uwi niya talagang tinutukan ko na siya ng alaga kasi ubos talaga ang ibon. Sabi ko, hindi natin tinutukan to, may hirapan tayo ng Kalbayog and Tacloban. Ilan pala nakatira sa inyo, sir? Yung ikakarga nyo na nung Kalbayog? 5 piraso pa. Then 3 ang napauwi natin. Then from Tacloban, sa 3 ikinarga ko, naka-2 naman po tayong pauwi. Isa si King na nag-clock. Then yung isa naman, from Kamalig, hindi siya nakarga ng dalawang lap. Then kinarga ko ng Tacloban. So iniuwi pa din. Nakakatawa yung isa ngayon kasi from Lipa to Kamalig is around parang siguro mga 260 kilometers. Then from Kamalig to Tacloban, ganun din kalayo. So kalahati ng
isang karera yung nilipad niya. Kaya natutuwa din ako doon sa isang kasama nito na tumakbo. Angas, no? Tapos tinan yung mga kalapatis, mas lamang yung pauwi niya. Pero sir, anong ginawa mong preparation bago ikargahan sila nung Tacloban? Sa preparasyon, ano lang ako, hindi ako masyadong humasel. Kung ano lang yung dapat ibigay, kung anong kailangan, doon lang ako, hindi ko pinahirapan yung sarili ko o yung ibon. Then more on pahingan ang ginawa ko ng panahon yan. Well, i-add ko lang ito kasi 3 seasons akong 3 seasons akong laging muntik na. Lagi na muntik na. Kumbaga, ando na. Kasali tayo sa Superset noong nakaraan, di ba? Hindi lang natuloy yung ating interview noon. So kapatid nito yun, yung nag-Superset noong nakaraan, namuntik na din. Namuntik na din baka panalo. So, ang ginawa ko ngayong season na to, hindi muna ako namuling. Hindi muna ako nag-fundraise. Medyo masakit sa loob ko kasi favorite ko yung yung mamuling. Isa yan sa pampasipag ko. Iba yung may nilulook forward ka every week di ba? So tiniis ko yung mga bagay na yon. Then bumalik ako sa kung ano yung ginagawa ko noon. Bumalik ako sa dating pamamaraan. Then with a touch of modern approach like si Renz. Malaking tulong sa akin ni Sir Renz, Marathon Pro. Malaking tulong sa akin ni Sir Renz sa pagdating sa supplement. So share ko na lang din yung mga bagay na natutunan ko ngayong South. Dati nung babago ako bumalik sa pag-iibon 2019 nung bumalik kami wala akong masyadong alam noon sa mga supplements na yan. Wala. Pero nakakatapos tayo ng maganda. Lagi tayo may Tacloban. Wala akong masyadong alam. Nung tumagal ako sa larangan ng pagkakalapate, marami tayong nakilala, madami tayong na-discover yung produkto. Sumubok ako ng sumubok. So, doon ko napansin na the more na sumubok ka, dapat cautious ka. Kasi parang tingin ko doon ako mali. Masyado akong umasa sa supplements. Nakalimutan ko na yung mga basic needs. So ngayon, kaya ang ginawa ko itong hindi mo na ako namuling. Pinag-aralan ko ng ayos tong kung anong dapat kong gawin. So, naka-record lahat na pwede kong balikan every season kung ano yung mga ginagawa ko. So, ang ginawa ko ng time na to is nagbalik tanaw ako. Natayo-tayo ko, then yun, tulong din ni Sir Renz and sa paggabay sa mga supplements, na itama ko ulit yung mga bagay na dapat itama. And ang susi, pansin ko is more on feeding. Ibigay mo yung tamang nutrition. So yun yung mga naging plano ko. So hindi lang from Tacloban, from the very start talaga kailangan na magandang pundasyon mo. Nutrition is very very important, and doon ko natutunan kay Sir Manny yun sa nutrition. Then barley or depurative, napaka-importante din sa ibon. So, need mapag-aralan na kung paano gamitin. Dati, nag-i-struggle talaga ako dun sa paano i-implement sa ibon yan. Pero, nitong pahuli, napapag-aralan din. So ang akin, dapat iangkop sa kung anong pangangailangan ng ibon. Mga basic needs lang. Yung supplement, suporta lang. Ang talagang kailangan is pagkain. Kailangan talagang full nutrition simula umpisa. Yun, maraming salamat, sir. Ayan, good luck sa susunod na karera. Tapos, sir, ano palang balak nyo sa ibon na to, sir? So, i-breed ko siya ngayong South. Siguro, ang breeding ko ngayong South, more on Spartan lines and Jostones and yung mga sinusubukan ko, mga level 5 and 6 na Taiwan. Para matry naman natin ko yung bago. Yan, good luck sir. Abangan natin si sir sa mga susunod na karera.